Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Patapos na si Sofia sa trabaho para sa araw na iyon, nang tawagin siya ng manager ng dressing shop na si Zenaida. Ni-request daw siya mismo na special customer para gumawa ng damit na isusuot para sa kasal nito. Napansin niya ang kakaibang kasabikan ng manager at pati na rin ang mga kasamahan habang naglalakad patungo sa lugar kung nasa na special customer na sinasabi ng mga ito. Galingan mong mabuti, Sofia, pagpapaalala ni Zenaida sa wika nila. Hindi siya nag-alala na hindi niya ma-meet na expectation ng customer. Naniniwala kasi siya sa sarili dahil lahat ng mga naging customer ay alam niya na satisfied sa mga ginawa niya. Pero hindi niya maiwasan na magtaka na ganoon na lang ang sobrang kapanabikan ng manager at co-employees tungkol sa proyekto. Gaano ba ka-espesyal ang customer na ito? Tanong niya sa kapareho ding wika. Siguro para sa iyo ay hindi naman siya ganoon ka-espesyal dahil kilala mo na siya. Napakunot ang noo ni Sofia sa sinabi ni Zenaida. Pero bago pa man siya makapagtanong, ay nasa lugar na sila kung nasa na special customer na sinasabi nito. Iniwan siya ng manager pagkatapos, tama si Zenaida. Kilala nga niyang customer. Dapat ay inasahan na rin niya iyon, hindi ba? After all, ikakasal na ang nakilalang customer at dapat na pumunta nga sa dressing shop sila. Pero dahil ayaw na isipin iyon, dahil para sa kanya isang malaking kamalian iyon, hindi pumasok sa isip niya na si Easton pala iyon. Hindi ka pa rin tumitigil, no? Bulalas niya. Ang totoo ay gusto makita ni Sofia si Easton. Gusto niya ang lakas ng tibok ng puso ngayong nasa harap niya ito. Pero nawala ang say nararamdaman nang naiisip ang purpose kung bakit nandoon ang binata. Ikakasal si Easton. Mali iyon dahil isang paghihigante ang dahilan niyon. Mali rin dahil hindi siya ang napili nito. Bakit naman ako titigil? Nakataas ang isang kilay na sabi ni Easton. Sinabi ko na sa iyo ang bagay na iyan. Nagtangis ang mga bagang ni Sofia. Wala akong balak ibigay sa iyo ang gusto mo. Alam ko, kaya nga ako nandito. Itutuloy ko ang kasal ko at ikaw ang gusto kong gumawa ng damit ko. Easton, itinaas ni Easton ang kamay. Tama ng salita, Sofia. Seryoso ako sa pagpapakasal kay Savannah. Kahit na nalaman mo ang tunay kong plano, hindi pa rin ako papapigil sa gusto mong gawin. Ngayon, magpaka-professional ka naman. Sukatan mo na ako. Gusto magprotesta uli ni Sofia pero muling itinaas ni Easton ang kamay niya para patigilin siya. Sa naniningkit na mga mata ay kinuha niya ang mga kagamitang pansukat at sinunod ang gusto ng binata. Sanay si Sofia na magsukat ng mga customer. Wala rin kaso kung lalaki man iyon. Pero hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba na ngayong si Easton ang sinusukatan. Alam niya na nanginginig ang kanyang mga kamay. Kung iyon ay dahil sa naiinis o sa epekto ng pagdadaiti lang nila ay hindi sila sigurado. Nang tila naramdaman ni Easton ang nangyayari sa kanya ay pinatigil siya nito. Pasmado lang ako, sagot agad niya kahit hindi pa naman nagtatanong si Easton. Sa gulat, umayon na lang ang binata at kinuha ang kamay niya. Anong ginagawa mo? Lalo yata nanginig si Sofia sa ginawa nito. Ipinagdikit ng binata ang mga kamay niya at dinala sa bibig, saka hinipan iyon. Lalo yata siyang nangatal sa ginawa nito sa kanya. Makakatulong ito para mawala ang pagkapasma ng kamay mo. Malabo itong makatulong, gustong sumigaw ni Sofia. Pakiramdam niya ay natrap siya. Anong gagawin niya ngayon? Hindi naman talaga siya pasmado. Epekto lang iyon na pagkakalapit niya kay Easton. Aware na aware siya sa katawan nito at may kakaibang epekto iyon sa kanya. Hindi ako naniniwala dyan. Ilang beses ko na rin nagawa yan pero nanginginig pa rin ako. Please buy me excuse, Easton. Nagkibit balikat si Easton. Saka binitawan ang kamay niya. Sandaling nakaramdam ng panulumo sa Sofia. Hindi dapat siya makaramdam ng ganoon, hindi ba? Mali. Oo. Gusto niya ang prinsipe, pero dahil nalaman na ganoon palang ugali nito, dapat i-turn off siya. Magalit, pero malakas pa rin ang epekto nito sa kanya.
Hindi niya maikakaila na gusto niya ang tibok ng puso sa kabila ng mga kamaliyang iyon. Sinubukan niya maging professional kagaya ng sinabi ni Easton. Pinigilan niya ang sarili, ginawa niya ang trabaho. Nagpatuloy siya sa pagsusukat kahit na ramdam ang presensya nito at tila napakahirap na mag-concentrate. Pagkatapos sukatan ang waist ni Easton ay ang dibdib naman nito ang isinunod niya. Matangkad ang binata at malaki ang katawan kaya kinailangan pa niyang tumingkayad para musukatan ito ng maayos. Pero dahil na rin sa ginawa, isandaling nabuwal siya. Sa kondisyon na tila nalilito na sa paligid ang binata, inaasahan na niya iyon. Nagiging clumsy tuloy siya. Hindi tuloy niya alam kung kaiinisan iyon o magugustuhan dahil nagbibigay iyon ng masarap na damdamin sa kanyang dibdib. Hindi naman siya binigo ni Easton sa kaklamsihan niya. Inalalayan siya nito. Nakakunot ang noo ng binata nang ilayo siya mula sa dibdib nito. May sakit ka ba, Sofia? Pamumula ba ang ng mukha ko ang ibig nitong tukuyin? Huwag naman po, please. Kailangan ko mag-deny. Ano? Wala ha? Tanggi niya. Nangangatal ka. Tapos, nabubuwal ka pa. Sabihin mo sa akin at pagod lang ako. Iyon lang siguro, sagot niya. Kahit na alam na mas naayon yata kung sinabi na lang na nangyayari ito sa akin dahil gusto kong saluhin mo ako dahil nahuhulog na ako sa'yo. Ngunit hindi pa siya ganoon kabobo para aminin sa lalaki na matagal na siyang may crush dito. Hindi bagay. Sigurado ka? Paniniguro pa nito na tila concern sa kanya. Yup, pinilit niya na pasiglahin ang boses. Ngumisi si Easton. Siguro, ngayong oras na ito, malakas lang talagang epekto ko sa'yo, kaya ka nanginginig. Dahil alam mo naman, iyan ang epekto ko sa mga babae. Nanenervyos sila sa aking charm at yung mga sadyang pambangga nila sa akin. They do that para mapansin ko sila o di kaya matsansingan ako. Pero bakit ko ba iisipin iyon sa'yo? Hindi ka naman magpapakababa dahil lang dyan, diba? Gustong magngit-ngit ng ngipin ni Sofia dahil alam niya na tumama si Easton. Hindi sinasadya pero may malaking parte rin sa kanyang sarili na gusto niya mag-take advantage sa binata. Pero dapat din niyang alalahanin ang sinabi nito. She should never stoop that low. At alam niya kapag hinayaan pa na mag-overpower ng pakiramdam na dala ng binata sa kanya, malamang maging mababa na nga siya. Hindi makatulog si Easton. Kanina pa ginugulo ni Sofia ang isip niya. Naiinis na siya dahil halos noong nakaraang gabi ay ganoon din ang nararamdaman. Malakas ang epekto sa kanya ni Sofia dahil kahit hindi gustong isipin ang dalaga ay paulit-ulit pa rin itong pumapasok sa isip. Hindi niya alam kung kaya ba siya pagod na pagod ay dahil sa kaiisip sa dalaga. Parang sinusundot ang konsensya niya nang inialok ang kondisyon kapalit ng pagpapalaya sa kapatid nito. Sa totoo lang ay hindi naman niya gustong saktan si Sofia. Pero hindi siya nagsisinungaling na gusto niya ito at gusto niya ibigay nito ang sarili sa kanya. Naging tapat lang siya pero sa brutal na pamamaraan. Pero hindi naman niya gagawing madali na lang ang pagpapalaya sa kapatid nito na balak na gantihan kahit na ba matagal na ang nangyari noon. Tama si Sofia ng hula. Ginawa lang niyang ganti ang lahat kaya Savannah ang pinili maging reyna. Alam niya na maraming tutol. Kahit di naman siya ay hindi iyon gaanong maatim. Pero gagamitin niya si Savannah. Gagawin niya itong trophy, neglected wife. Iyon ang magiging ganti niya sa ginawa nito sa kanya noon. Maaaring huli na pero kahit ganoon ay hindi pa rin siya nakakalimot. Hindi siya nabigyan ng pagkakataon noon. Pwes, bakit hindi niya gagawin ngayon? Tutal ay malaki na sila, hindi kagaya noon na napakabata pa ni Sofia para madamay sa gulo kung magsusumbong siya. Isama na rin na hindi niya gusto na magkaroon ng gulo ang dalawang pamilya kapag nalaman ng mga magulang niya ang masasamang asal ng mga Backwood noon. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi na kinikilala bilang nobility family ang mga Backwood. Hindi na niya masisira ang pangalan ng mga ito kung sakali man na maghigante siya. Ang tanging maaapektuhan na lang ay si Savannah, ang babaeng kumutya sa kanya noon. May ugali si Easton na maghigante, pero masyado kasi siyang naghirap noon. Alam niya na mali ang ginagawa, ngunit hindi niya basta-basta nalimutan ang ginawa sa kanya ng mga Backwood. Maaring bahagyan niya makalimutan, pero iyon na ang kanyang pagkakataon. Maaring unfair din, dahil hindi kagaya sa mga nang-api sa kanya noong bata pa lang siya,
Hindi niya naisip na gantihan ang mga ito. Pero dahil may mali rin noon ng ama, ay ipinagsawalang bahala na lang niya. Pero hindi ganoon ang sitwasyon nila ni Savannah. Wala siyang masamang ginawa sa babae o kahit sa sino man sa pamilya nito. Pero pinagmalupitan pa rin siya nito. Nararapat naman dapat talaga na maghigante siya sa babae. Naisip din ni Easton na dahil wala rin naman siyang kakayahan na magmahal, bakit hindi na lang ganoon ang gawin niyang paraan ng pagpapakasal? Kahit kailan ay hindi pa niya nararamdaman ang pakiramdam na magmahal. Iyong tipo na mag-care para sa isang babae, kagaya na lang ng kaibigan si Alaric kay Katniss. Sa naisip na iyon ay tila gustong sapukin ni Easton ang sarili. May naalala siya bigla. Naramdaman na pala niya iyon kay Sofia noong bata pa sila. At ngayong malaki na sila ay nararamdaman na naman ni Easton na hindi niya gustong pakiramdam na nasaktan niya ang dalaga. Playboy siya at hindi na sekreto na may mga babae na rin siyang nasaktan. Ngunit kailanman ay hindi siya nakonsensya ng ganito. At sa kabila noon, umasa ka pa rin na papayag siya. Sigaw ng isang bahagi ng isip niya. Nakonsensya man si Easton sa ginawa ay si Sofia pero ginawa pa niya itong puntahan ngayong araw. Nagpakita pa siya at tila lalong sinaktan sa pagpili sa dalaga para maging designer ng suit na isusuot sa kasal nila ni Savannah. Pero dahil gusto itong makita ay ginawa niya iyon para hindi pa siya tapos kay Sofia. Gusto niya itong makita at kahit nakokonsensya ay umaasa pa rin na siya papayag ito sa kondisyon niya. Masyado naapektuhan si Easton sa kaiisip kay Sofia para mapalapit ulit sa kanya. He could still feel the sensation when their bodies were so close. Maganda rin naman si Sofia kaya hindi imposible makaramdam siya ng pagnanasa sa dalaga. Pero hindi ito ang klase ng babae na basta na lamang sasama sa lalaki. Yung mga babaeng pangkama lang. A mistress, napakalayo nito sa ganoong klaseng babae. Siya ang babae na inaalagaan at minamahal at naniniwala siya na hindi niya deserve ang kagaya ni Sofia. Kaya ang mas pinili niya ang kapatid nito kaysa sa dalaga mismo. Ngunit kaya ba niyang panindigan ang paniniwala? Gayong kahit alam na mali ay ginugulo pa rin ni Sofia ang isip niya na kahit napakasama ay gusto niyang umasa na papayag ito sa gusto niya. Nakaramdam talaga ng galit at para mababaliw si Easton. Iyon bang epekto ng lahat ng biglaang responsibilidad na napatong sa kanya? Umaasa siya na sana nga ay ganoon na lang. Dahil kung hindi, alam niya na malaking problema ang kahaharapin niya. Hindi ko kaya mawala ang kapatid mo, Sofia. Siya ang buhay ko. Madamdaming wika ni Chris kay Sofia. Ngayon ay dumayo pa ang kaibigan sa Majorca para lamang maging karami sa pinagdaraanan. Sinubukan din kasi nito na kausapin si Savannah tungkol sa sitwasyon. Ngunit dahil ayaw itong kausapin ni Savannah, ipinili na lang sa kanya mag-confine ng problema bilang nag-iisang kilala ng lalaki sa isla. Hindi magawa makipag-usap ni Savannah kay Chris sa dahilang maaari magkaroon ng malaking issue kapag kumalat ang balita na nakikipag-usap ito sa ibang lalaki. Gayong marami nang may alam na ang kapatid ang pinili maging asawa na magiging susunod na hari. Susubukan kong kausapin siya, Chris. Hindi niya hahayaang makatakas. Pakiramdam ni Sofia ay may bumikig sa lalamunan pagkatapos sasabihin iyon. Alam niya na may paraan pero hindi niya kayang gawin. Paano ba? Ang pagkakaintindi niya sa sinabi ni Easton ay gagawin siyang babae nito. Isasama sa mga koleksyon ng babae na kapag pinagsawaan na ay basta na lang ay didispatch siya. Kaya ba niya mabuhay ng ganoon? Kaya ba niya ibigay ang sarili sa lalaking hindi naman siya kayang mahalin? Aminado si Sofia na may gusto siya kay Easton, na nahihiling niya na sana ay siya na lang ang pinili nito at hindi si Savannah. Pero iba ang naging pakiramdam niya, lalo na at hindi ipinahiwatig ni Easton na siya ang gusto nitong pumalit sa pwesto ni Savannah. Gusto lang ng lalaki na maging mistress, hindi asawa. Ang baba tuloy ng tingin niya sa sarili at nakakaramdam ng sakit. Kaya iniwan niya si Easton sa sobrang sakit na nararamdaman na nakapag-usap sila noon. Hindi niya makakaya ang ibinigay na kondisyon ng prinsipe kapalit ng pakiusap niya rito. Ngunit makakaya rin ba niya makita na sasaktan si Chris at ganoon din si Savannah? Hindi man niya nakikita ng personal si Savannah ay sigurado na sasaktan ito dahil napilitan lang naman ang kapatid na pumayag sa gusto ni Easton. Si Chris dapat ang pakakasalan nito pero wala itong magawa. Kung may kapangyarihan lamang ako,
Kagaya ng sa prinsipe, sana inalabanan ko siya. Damn it! Napaka-miserable ng buhay ko, Sofia. Ano bang dapat kong gawin? Para akong pinapatay sa sakit na nararamdaman ko. Niyakap ni Sofia si Chris. Kahit siya ay naawa rito. Gusto niya itong tulungan, hindi lang dahil sa kaibigan niya ito. Malaki rin kasi ang utang ng loob niya kay Chris. Na mga panahon nagkaproblema siya sa pampinansyal na pangangailangan dahil unti-unti na nararamdaman ang pagbagsak ng Royal House of Buckwood at nakakalimutan ng mga magulang na padalhan siya ng panggasto sa Paris, si Chris ang tumulong sa kanya. Kahit hirap din sa pera, ay ginawa ng paraan ni Chris na mabuhay pa rin siya kagaya ng dati. Tinipid nito ang sarili para lang gumaan ang sa kanya. Napakabuting kaibigan ni Chris, kaya hindi niya gusto ito nasasaktan. Hindi iyon nararapat para dito. Mas gusto ko pang mamatay kung mawawala lang din siya. Siya ang pinapangarap ko na babae, the love of my life. Hindi ko kakayaning mawala siya. Pagkatapos ay lumagok ng alak si Chris. Kanina pa nito nilulunod ang sarili roon na hindi naman normal na ginagawa. Ganoon ba talaga ang nagmamahal? Hindi pa sigurado si Sofia sa nararamdaman para kay Easton, kaya hindi niya masasabi kung minamahal nga ba niya ang binata. Nakakalungkot isipin na kailangan pag dumaan sa ganon ang mga pangyayari dahil lang sa isang paghihigante. Gusto man niyang sabihin ang mga natuklasan ay wala naman siya magagawa. Naisip kasi niya na maaaring makasama pa iyon sa sitwasyon kung malalaman ni Chris o ni Savannah ang totoo. Pero maaating ba talaga niya na masaktan ang dalawa kung may magagawa naman siya? Mahal niya ang dalawang taong ito na nasasaktan. Dalawa ang nagdurusa. Samantalang, kung papayag siya sa kondisyon ni Easton, ay iisa lang siya. Isama pa na gusto rin naman niya ang binata, hindi ba? Ang prinsipe ang sekretong sinisinta niya. Sekreto lang dahil hindi siya umaasa na mapapansin din ito. Hanggang ngayon, gusto pa rin niya ito. She liked him. Ilang magazines na ba ang nabili niya dahil kay Easton? Hindi siya mahilig magbasa ng mga magazine, lalo na ng mga pang showbiz magazine. Pero dahil kay Easton ay bumili siya. Isa lang siya sa mga libo-libong babae na nagkakagusto rito. Siya ang kanyang pantasya. Masama ba kung ibibigay niya ang kanyang sarili sa lalaking gusto niya? Hindi ba? At magbe-benefit pa nga siya roon? Ngunit tama ba ang lahat kung ganong alam niyang hindi naman masusuklian ang lahat? Wala naman itong love, only lust. Gulong-gulo na ang isipan ni Sofia. Sa kabila ng kaba, ipinilit ni Sofia na maging mukhang kampante at kalmado na mga sumugod siya sa Royal House of Costa. Hindi na niya kaya pang lahat ng iyon. Kailangan na niyang gumawa ng paraan. Kailangan na niyang kumilos. Kaninang umaga ay natagpuan niya si Chris na may hawak na kutsilyo at muntik kitilin ang buhay dahil lang sa sobrang sakit na nararamdaman sa sitwasyon. Awang-awa na siya sa kaibigan. Para na ito mababaliw dahil sa sitwasyon nito at ng kanyang kapatid. Nasasaktan din siya sa nangyayari kaya nakapagdesisyon na siya. Kailangan niyang pumayag sa gusto ni Easton, gaano man kalupit iyon. Sa study kakausapin ng prinsipe. Sabi ng isang staff na inalalayan siya para makapunta sa lugar kung nasaan si Easton. Obrigada, magpapasalamat siya sa staff at nagpiiwan na para makapasok ng study. Madaling nakita ni Sofia roon si Easton na nakakunot pa ang noo. Kahit na ba inaasahan na iyon ang magiging reaksyon nito kapag nakita siya. Siguro ay maaaring isipin ng binata na hindi siya si Sofia na kilala nito. Well, kahit siya rin naman ay hindi makilala ang sarili. She transformed into a different woman. Ngayon ay nakasuot siya ng hapit sa katawan na damit na sa buong buhay niya ay ngayon lang niya ginawa. Naglagay siya ng makeup sa muka. Ginawa niya ang mga iyon dahil gusto niya maging kaakit-akit para kay Prince Easton. Hindi ba't sinabi ng binata gusto nito ang ganda ni Savannah? Ganoon mag-ayos ang kapatid niya. He desired her. Mas magiging madali ito para sa kanya. Kahit na ba tila magiging mababang babae siya sa kanyang lagay ngayon, ay gagawin niya. Para na rin sa kasiyahan ng dalawang taong mahalaga sa kanya. Sus Mariosep, Sofia, anong ginawa mo sa iyong sarili? Bakit sa halip na masiyahan si Prince Easton, ay tila galit pa ito sa nakitang itsura niya? Payag na ako sa kondisyon mo, Easton, pero lubayan mo na ang kapatid ko. Pinilit ni Sofia na tatagan ng boses. Nilapitan niya si Easton para makita nito ang kabuuan niya. Para tigilan na siya nito, para matapos na ang dapat patapos. Lumapit pa siya lalo kay Easton at hinawakan ang mga balikat nito.
Pakiramdam niya ay nanginginig pa siya. Kahit kailan ay hindi pa niya nagawa sa isang lalaki na makipaglapit ng ganoon. Ang mang-seduce pero gusto na niyang matapos ang lahat na iyon. Maaring malaki ang mawala sa kanya pero sa ikabubuti naman iyon ng dalawang tao. Iyon na lang ang iisipin niya. Isama pa na tumatanda na siya. Mahigit 30 na edad niya pero hindi man lang naranasan ang ganito at kung papatagalin pa, maaring hindi na nga dumating sa kanya. Mabuti na rin ang ganito, lalo na at may nararamdaman naman siya kay Easton. Hindi na rin ganoon kasama ang lahat. Naramdaman niyang tila na tensyon si Easton sa ginawa niya. Ano sa palagay mong ginagawa mo? Nasabi ko na sa'yo, payag na ako sa kondisyon mo. Ibibigay kong sarili ko sa'yo, kapalit ng paglaya ni Savannah. Handa na ako, Easton. Gagawin ko ang lahat para lang mapatawad mo na siya at makalaya siya sa sitwasyon niya. Matagal na nakatingin lang si Easton sa kanya. Tila namangha sa sinabi niya. Tila hindi ito makapaniwala. Pagkatapos ay unti-unti nagdilim ang anyo. Mukhang galit. Naglaro ang tanong na bakit sa isip ni Sofia. Iyon ba ay dahil sa hindi siya nito natagpuan na kaakit-akit? Hindi pa ba siya sapat sa binata? Sinubukan naman niyang gawin ang lahat na makakaya para pumabor siya kay Easton. Pagkatapos ay iyon pa makukuha niya. Lalo siya nasaktan pero hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang gawin iyon kahit gaano man kasakit. Huminga ng malalim si Sofia para kumuha ng lakas ng loob. Isang tingin pa lang sa napakagwapong prinsipe na ito ay lumalambot ng kanyang tuhod. Paano pa kaya kapag hinalikan na siya nito? Kapag niyakap siya nito, crushed her into his arms, breathing under him, siguradong matutunaw siya. Tuluyan nang bibigay ang puso niya. Pero ito ang consequence, it was the condition, at gagawin niya ng walang pagpipilian. Ginawa ni Sofia ang alam na nararapat niyang gawin sa sitwasyon. Kailangan niyang sirain ang lahat ng tensyon. Kailangan niyang mas akitin pa si Easton. Hinalikan niya ito. Hindi iyon ang unang beses na humalik siya sa isang lalaki. Minsan na niyang nasubukan iyon, pero ngayon niya lang napatunayan ang mga sinasabi ng mga umiibig tungkol sa halik, na merong kakaiba na para ba isang magic. Ngayon ay alam na niya na totoo iyon. Tila isang tumatakbong kabayo na napabayaan ang tibok ng puso niya sa bilis. Naging gelatin ang tuhod niya. Hindi siya makahinga. Sa saya, hahalikan niya ang lalaking kay tagal na niyang gusto. Nahawakan na niya ito. Tila isang pangarap. Pakiramdam niya ay sasabog siya ng mga oras na iyon nang maramdaman niya ang halik ni Easton. Nag-init si Sofia sa paraan ng pagresponde ni Easton sa halik niya. Maaaring matagal bago nangyari iyon pero nakakalunod ang sarap na naramdaman niya. Tila bigla rin nanigas ang katawan niya sa ginawa nito. My God, napakatamis ng labi mo. I can kiss you forever. So addictive. Bulong ni Easton sa pagitan ng halik nila. Halos hindi makahinga si Sofia sa paraan ng paghahalikan nila. It was so passionate, so wild. Tila makakapagpailaw sa buong bayan ang init na pinagsaluhan nilang dalawa. Sandali siyang natensyon. Totoo ba nangyayari ito? Ngunit sa halip na makaramdam anong pag-aalinlang o pagsisisi, puro saya na kahit ang nararamdaman ni Sofia. Gusto niya iyon at gusto rin niya ang damdamin ay binibigay sa kanya ni Easton. Ngunit sandaling tumigil ang magical moment na iyon nang may naramdaman na nigas si Easton at tumigil sa paghalik sa kanya. Tumingin ito sa kanya. Ngayon ay eyes were wala na ang galit sa muka at mga mata nito. He's full of passion. Nakikita rin niya ang apoy mula roon. It was desire for her, or so she thought. Sigurado ka na ba na gusto mo mangyari ito? Kumunot ang noo niya. Ito ang gusto mo. Ito ang kondisyon mo. Gusto mo ako bilang kapalit na Savannah. Kaya heto ako, buong pusong ibinibigay ang sarili. Wala na akong pakialam sa kung ano pa mang mangyayari. Napatigil siya na makita ang galit na mukha ni Easton. Nagkamali ako. Anong ibig sabihin ng binata? Hindi ba nagustuhan ni Easton ang performance niya? Hindi ba siya nito nagustuhan? She had stooped this low, then he would just say that? Damn him! I'm sorry, Sofia. Hindi ko ito kayang gawin. Masyado ako nagpadalos-dalos sa sinabi ko sa iyo noon. Nagulat lang ako. Hindi ko talaga intensyon na sabihin sa iyo ang mga bagay na iyon. Nabigla ako. Kung ganoon, sinasabi mong wala naman talagang kwenta ang lahat? Walang halaga dahil hindi mo rin palalayain sa Savannah? Damn you, Easton! No,
Napatigil si Easton sa pagsasalita na makita unti-unti na pumatak ang luha sa mga mata ni Sofia. Kanina lamang ay sobrang saya niya at ngayon naman ay sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Huwag kang umiyak. Gagawin ko ang lahat para lang palayain mo siya. Pero bakit kahit ginawa ko naman ang lahat ay hindi mo nagustuhan? Nagdahilan ka pa? Sabihin mo na lang sa akin na hindi mo talaga ako gusto, that I am a lame lover. Dahil wala akong experience, hindi ako naging sapat na inaasahan mo. God damn it! Sabihin mo ang totoo. Nagtiim ang bagang ng binata. Kinokontrol ko lang ang sarili ko, Sofia. Alam ko na hindi ikaw ang isang babae na nagbabagay para dito. Wala akong pakialam kung wala kang karanasan. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko sa'yo kanina? I found your lips so addictive. So paano kita hindi magugustuhan? Napatigil sa Sofia sa sinabi ni Easton. Tinignan uli niya ang mukha nito. I want you, babe. Pero hindi ko kayang gawin ang lahat ng ito na alam ko napipilitan ka lang, na hindi mo ito gusto. I'm sorry. Don't be sorry. Dahil ginusto ko din ito. Rumihistro ang gulat sa mukha ni Easton. Sofia, bakit ang dami pang sinasabi? Gusto mo ako. Gusto ko to. Yapusin na natin ito. Pagkatapos ng mga sinabi, ay hinalikan uli niya si Easton. Hindi na ito nagsalita uli at ipinagpatuloy ang ginagawa nila kanina. Hindi alam ni Sofia kung ano nangyari at lumakas ang kanyang loob ng ganoon. Pero pagkatapos ng lahat na naumpisahan nila ni Easton, hindi niya yata lubos maisip na matapos na lang ang binata. She wanted him. She wanted the feeling. Gusto niyang ipagpatuloy ang mga naumpisahan. Gusto niyang palawakin pang lalo ang karanasan na iyon. Bahala ng bukas. Nagising si Easton na kulay kahel na ang paligid. Nagpapahiwatid lang iyon na hapon na. Sa tansya niya ay nasa 1 oras din siya nakatulog pagkatapos ang ginawa nila ni Sofia. Sa naisip ay automatic kong kinapa niya ang katabing espasyo ng kama na narating nila pagkatapos ng mainit na pangyayari. Napakunot noo si Easton nang wala siyang makapa. Ibinaling din niya ang tingin sa katabi at nagulat nang malaman ang dahilan kung bakit. Wala doon si Sofia. Napatiimbagam siya na mapagtanto kung anong ginawa nito. Umalis si Sofia. Iniwan siya nito. Pinaglalaruan ba siya ng babae? Pagkatapos ng lahat pero bakit ba niya naiisip na pinaglaruan siya ni Sofia? Hindi ba? At iyon ang may gusto niya sa mga naka-affair na babae? Ang wala na mga ito pagkatapos ng lahat ng pangyayari. Sanay si Easton na pagkatapos na makipagniig sa babae ay hindi na niya matatagpuan ang mga ito kinabukasan. Meron siyang rules sa mga babae bago niya ito patulan. Isang one-night stand lang palagi ang affairs niya at kapag natapos na sa isang babae ay hindi na siya umuulit. Wala pang kahit sino ang nakapag-satisfy sa kanya ng malaki para hilingin pa na magkaroon ng panibagong pagkakataon sa mga ito. Pero hindi ang babae. Hindi maintindihan ni Easton dahilan kung bakit nagagalit siya kay Sofia. Iyon ba ay dahil unang pagkakataon ay masasabi niyan talaga na satisfy siya sa kama? Pero bakit naman ganoon ang mararamdaman niya? Samantalang si Sofia ang pinaka-inexperienced na babae na kasama niya sa kama. Siguro dahil ng kanyang nararamdaman, gustong mainis sa Sofia sa sarili. Mayroong nangyari na hindi niya kayang ipaliwanag noong hawakan siya ni Sofia. May kung anong kuryente, may kakaibang init. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang ganoong klase at napakasarap niyon na naging dahilan kung bakit nasiyahan siya at kung bibigyan ng pagkakataon ay gusto iyong maulit. Ngunit paano niya gagawin iyon kung iniwan na siya ni Sofia ngayon? Binigyan siya nito ng senyales na nagsinungaling ito. Hindi siya gusto nito. Dahil kung bakit siya nito, hindi ito aalis. Pero virgin si Sofia. Sigurado naman na isa rin ang dalaga sa mga babae na pinangangalagaan ang katayuan ng mga ito. Ganoon na lang ba talaga kadesperada si Sofia na ibigay na lang sa kanyang sarili para lang sa kapatid nito? Duda si Easton. Meron siya na mas malalim na dahilan. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin maalis sa isip niya na pinagluruan lang siya ni Sofia. Hindi niya gusto iyon. Naiinis siya. Bumangon si Easton sa kama. He was still fully naked. Pakiramdam niya ay nanlalagkit siya. It must be the sweat from the lovemaking. Karaniwan naman na ang ganoon. Sa sobrang intense na nangyari, hindi na iyon katakataka. Hinawakan niya ang pagkalalaki
para tanggalin ang madalas inilalagay roon bago makipagniig. Ngunit wala siya makapang kahit anong plastic. Napamura siya. Hindi siya gumamit ng proteksyon. Lahat na lang ba na mangyayari sa babaeng ito ay first time? Lalo siyang nagalit. Bakit ba hindi siya naging maingat? Sa sobrang pagmamadali kanina na maangkin si Sofia ay nalimutan na niya ang tungkol doon. Ang lakas talaga ng epekto sa kanya ng dalaga, kaya sa nalamang iyon na kumbinsin niya ang sarili. Sa kabila ng galit ay kailangan niyang ipahanap si Sofia. Ngunit bago pa magawa iyon ay may isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa labas ng pinto ng kanyang silid. Tio? Tio? Andyan ka ba? Hurry up! Gumising na ang daddy ko. Tayo na sa hospital ngayon. Gusto ko siyang makita. Salamat naman. At gising na ang hari ng Mahorca, mga kafelisidad. Kaya lamang, anong mangyayari sa ating dalaga ngayong naibigay na niya ang sarili kay Prince Easton? Ang masakla pa, walang proteksyon ang lalaki. Paano kung mabuntis sa Sofia? Abangan!